Taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa sanyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Magandang gabi mga minamahal naming mga parishioners ng San Jubal at ng lahat ng mga tumutunghay dito sa serye ng buhay ni Saint Joseph. Magsimula tayo sa ating panalangin. The prayer of Pope Francis to Saint Joseph. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary. To you, God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. O blessed Joseph, to us also, show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. Saint Joseph the Worker, pray for us. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Magandang gabi muli mga minamahal naming mga taga-subaybay. Welcome sa ating ikalawang Wednesday with San Jose dito sa simbahan ng Saint Joseph the Worker, Cloverleaf, Balintawak, Quezon City. Maganda yung araw na ito kasi ngayon ay 13 ng Oktubre 2021. At sa araw na ito, actually, anibersaryo yan ng pinakahuli sa serye ng mga pagpapakita ng mahal na birhen
sa 3 batang pastol sa Fatima. Dito naganap yung miracle, yung pamosong pagsasayaw ng araw, yung miracle of the sun. At mahalaga yung parte ni Saint Joseph dito kasi dito sa miracle of the sun, habang sumasayaw ang araw sa pagkamangha ng mga libo-libong mga taong naroon sa covered area, ay yung 3 bata, una, nakita nilang pangitain na ng banal na mag-anak. Nakita nila ang mahal na birhen, tapos si San Jose, karga-karga niya ang ating Panginoong, ang sanggol, ang ating Panginoong Hesus Kristo. At magkasama sila ni Baby Jesus ay binasbasan nila ang buong sanlibutan. At yung pangalawang pangitain ay ang pangitain ng mahal na Jesus, ang Nazareno, nagdadalang kanyang krus, at ang mahal na Birheng Dolorosa. At pagkatapos nakita nila, binasbasan ng Jesus Nazareno ang buong daigdig. At ang pangatlo ay ang pangitain ng mahal na Birhen del Carmen. Ang tatlong pangitaing ito na tinanggap ng mga bata ay actually palatandaan ng 3 pangkat ng mga misteryo ng banal na rosaryo. At sa araw ding ito, October 13, 1917, ay pinakilala ng mahal na birhen ang kanyang sarili. Sinabi niya, "Ako ang birhen ng Santo Rosario. I am the Lady of the Rosary." At sa lahat ng mga tao, sabi niya, pagdasal ninyo, araw-araw, ang banal na rosaryo para sa kapayapaan ng buong sanlibutan. Okay? Kaya magandang ang ating pangalawang Wednesday with San Jose ay tumaon mismo sa araw kung kailan nagpakita ang mahal na poong si San Jose kasama ang batang si Jesus at binasbasan nila ang buong sanlibutan. Okay? Ngayon, nakita natin nung nakaraang linggo yung lineage ng ating ni San Jose, no? Nakita natin to sa pamagitan ng 2 pagbasa. Ang talaan ng mga ninuno ng ating Panginoon ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, at yung isa pang talaan ng mga ninuno ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. At makita natin magkaiba ang mga ninuno na pinakita ng 2 ebanghelista. Si San Mateo ay pinakita niya ang tunay na ama ni San Jose, at ito ay si Jacob. Samantalang si San Lucas naman, pinakita niya si San Jose bilang legal na parang anak ng ama ni Mama Mary dahil siya ang father-in-law. So siya ang manugang ni Heli o ni San Joaquin, na siya namang tunay na ama ng mahal na Birheng Maria. Pero anong pinapakita diyan ng 2 talaan? Pinakita ng 2 talaan na si Saint Joseph, si Mama Mary, magkapareho silang mga anak ni Haring David. Pareho silang nanggaling sa lipi ni Haring David. Si San Jose ay galing sa lipi ni David, yung sa lipi ni Solomon. Samantalang ang mahal na Birhen ay nanggaling naman sa angka ni David pero sa linya naman ni Nathan. Okay? So yun yon. Ngayon, bakit mahalaga ito? Mahalaga ito kasi dito na-establish ng ating Panginoong Hesus Kristo ay ang tunay na Mesiyas, dahil ang hula ng mga propeta, ang tunay na Mesiyas ay anak ni Haring David. Sabi nga ng anghel, kasamahal na Birhen,
na ipamamana ng Diyos kay Jesus ang trono ng kanyang amang si David at magiging walang hanggan ang kanyang paghahari. Kaya, ang ating Panginoong Jesucristo, okay, ayon sa linya ni Saint Joseph o ayon sa linya ng Mahal na Birhen, siya ay lehitimong anak ni David. Kaya siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, tingnan naman natin ang kabanalan ni San Jose nung siya'y pinaglihi sa sinapupunan ng kanyang ina na si Raquel. Okay? So, paano ba to? Okay, number 1, tahimik ang banal na Biblia. Tahimik ang banal na Biblia hinggil sa paglilihi at kabanalan ni San Jose. Okay, tahimik ang banal na Biblia. Subalit, mayroong mga mystic na nagpapatotoo na si San Jose ay pinanganak na walang bahid sala. Okay? So, isa diyan ay ang servant of God na si Mother Cecilia Baige. So, nakita natin noong nakaraang linggo, nung nakaraang Miyerkules, siya ang abes ng konbento ng mga Benedictine sa Monte Fiascone sa Italia. Nabuhay sa pagitan ng 1694 at 1766. Ngayon, sa pamagitan niya ay nakilala natin na ang paglilihi kay San Jose ay katulad ng paglilihi kay Propeta Jeremias at kay San Juan Bautista. Okay? Na si Propeta Jeremias ay pinanganak ng walang bahid sala. Okay? Kasi sabi niya sa Jeremiah 1 verse 5, "Before I formed thee in the bowels of thy mother, I knew thee, and before thou came forth out of the womb, I sanctified thee." Sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, bago ka pa man din hinubog sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. At bago ka pa man din sumilang mula sa kanyang sinapupunan, pinabanal kita. So, paniniwala talaga natin ay si Propeta Jeremias, bagamat siya ay pinaglihi ng walang bahid sala. Bagamat siya ay pinaglihi na nagmamana ng kasalanan o ng karalitaan na iniwan ng pagkakasala ni Adan at Eva. Pero, ayon dito sa sinabi sa aklat ni Propeta Jeremias, bago pa man din siya iniluwal sa sinapupunan ng kanyang ina, ay pinabanal na siya ng Diyos. Yun din ang nangyari kay San Juan Bautista. Okay? Natatandaan niyo ba na si San Juan Bautista ay pinaglihi sa sinapupunan ng kanyang matandang ina na si Elizabeth. Ngayon, noong nagbalita ang anghel kay Mama Mary na siya'y pinili para maging ina ng Diyos, ay sinabi ni Anghel Gabriel sa kanya, ay Maria, di ba tatandaan mo ang pinsan mong si Elizabeth? Well, siya ay nagdadalang tao na sa kabila ng kanyang katandaan at ngayon siya ay nasa kanyang ika-6 na buwan na. She is now
in her 6th month. Kaya siya ay nasa kanyang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao. At yung balita na yon na binigay ng anghel kay Mama Mary, ang siyang tumulak sa kanya para magpunta sa bahay ni Zacarias at ialok ang kanyang sariling serbisyo kay Santa Elizabeth o Isabel. Dahil alam niya na mahirap magdalang tao ang isang matandang babae. Kaya, noong siya'y dumating doon sa bahay ni na Elizabeth, okay, ay binati ni Mama Mary ang kanyang pinsan. At sa pamagitan ng pagbating iyon ay napuspos si Santa Elizabeth ng Espiritu Santo. Ano pat, ang sanggol na si Juan Bautista na 6 na buwan nang nandoon sa kanyang sinapupunan ay biglang lumukso sa tuwa. At doon, si Juan Bautista, bagamat sa unang 6 na buwan ng kanyang buhay sa sinapupunan ng kanyang nanay na si Elizabeth, sa ika-6 na buwan, tinanggap niya ang Espiritu Santo at siya ay naging banal. Kaya, katulad ni Jeremias, si San Juan Bautista, bagamat ipinaglihi ng may bahid ng kasalanang mana, siya naman ay pinanganak na walang bahid sala. Because before you were born, from your mother's womb, I sanctified you. Ngayon, tatandaan natin na namumukod tangi si Mama Mary na siya lamang ang kaisa-isang anak ni Adan at Eva na hindi nagmana ng karalitaan ng ating unang mga magulang. Hindi nagmana o hindi siya nagkaroon ng kasalanang mana. She never contracted original sin. Mary was conceived without original sin. Pero si Jeremias, si Mary was not conceived in original sin. Mary was conceived without original sin because she was destined to become the mother of God. Samantala sila Jeremiah, si San Juan Bautista, they were born without sin, but they were conceived with original sin. Both of them were sanctified in their mother's womb. Ngayon, ang sabi dito ay si Saint Joseph, dahil siya'y pumapangalawa sa kabanalan ng mahal na Birheng Maria. Si San Jose ay nakatanggap din ng ganong biyaya na siya, bagamat pinaglihi sa kasalanang mana, si Saint Joseph ay pinanganak ng walang bahid sala. Sapagkat katulad nila Jeremias at ni Juan Bautista, si Saint Joseph ay pinabanal ng Espiritu Santo nung siya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang ina na si Raquel. Okay? So, ang sabi ni Mother Cecilia Baij, sabi niya, the father of Joseph, Jacob, was born in Nazareth, but his mother, Rachel, was born in Bethlehem. So, ang tatay daw ni Papa Joseph, pinanganak sa Nazaret. Ang nanay ni Papa Joseph ay pinanganak sa Bethlehem. Ngayon, pareho silang mga galing sa lipi o sa angkan ni Haring David. At
nabuhay silang dalawa sa Nazaret. Okay? Bakit? Kasi yung kostumbre ng mga Hudyo ay napakasimple. Ang babae ay iuuwi ng lalaki sa kanyang sariling bahay. So pagkatapos ng kasal, ang babae ay dadalhin ng lalaki sa kanyang bahay. So si Raquel, bagamat siya ay pinanganak sa Bethlehem, nung siya ay napakasal kay Jacob ng Nazaret, sa katapusan ng seremonyang kasal, siya ay inuwi na ni Jacob sa kanyang bayan sa Nazaret. Okay? At doon sa Nazaret, namuhay sila ng may kabanalan. Ngayon, bagamat puspos sila ng kabutihan, pinagkaloob ng Diyos na niloob ng Diyos na sila ay wala silang anak. They were deigned to be left childless for a time, as sorrowful as it was for them. Okay? But Joseph, sabi, si San Jose ay ang anak na nakamit ng kanyang mga magulang sa pamagitan bilang tugon sa kanilang panalangin. At dahil dito ay ibinigay ng kanyang mga magulang, namigay ng limos ang mga magulang niya sa mga may hirap at para din sa templo ng Jerusalem. They made many pilgrimages to beg God for the desired offspring. At dumating ang araw, sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Now, sabi dito, sa okasyong yon, samantalang naroon sa templo, ang nanay ni Saint Joseph ay nakatanggap ng isang matibay na parang conviction, okay? Matibay na paniniwala na pinakinggan nga ng Diyos ang kanyang panalangin. At totoo nga, pinaglihi niya si Saint Joseph. Ngayon, sabi ng visionary, ng mystic, sabi niya, noong sandaling iyon, mayroong tatlong bituin na kakaiba ang ningning sa langit. At yung tatlong bituin na ito ay parang nagkukumpetensya sa kanilang ganda at kaningningan. At ang tatlong bituin na ito ay nakita sa ibabaw ng kanilang bahay. At dumating ang anghel sa kanila. At ipinahayag niya ang maraming mga misteryo na nakapalibot sa pagkatao ng bagong silang na si Jose. Sinabi ng anghel, ang batang ito na namamahinga sa ilalim ng puso ng kanyang ina ay magkakaroon ng napakagandang pribilehiyong makita ang ipinangakong Mesiyas. At siya ay iuugnay ng Mesiyas sa kanyang sarili. Kaya nga, kailang palakihin ninyo siya ng buong pag-iingat. Okay? Hubugin nyo siya at turuan, okay, sa banal na kasulatan. Tatawagin nyo siyang Jose, sapagkat magiging dakila siya sa mata ng Diyos. Tatawagin nyo siyang Jose, sapagkat magiging dakila ka sa mata ng Diyos. Ang pangitaing ito ay sinang-ayunan din ng isang Kastilang mystic, si Maria de Agreda. Okay? Noong nabuhay sa pagitan 1602 at 1665. Okay?
So pinagkalooban din siya ng mga inspirasyon tungkol sa buhay ni Saint Joseph. At ang kanyang mga panulat ay naging mahalaga para sa maraming mga obispo at siya ngayon si Maria de Agreda ngayon is on her way to being beatified. So, sinabi niya sa kanyang pangitain daw, nakita niya na milagroso. Okay? Milagroso ang naging kapanganakan ni San Jose. Sabi niya, Joseph was to be a miracle of holiness. Si San Jose daw ay magiging himala ng kabanalan. Ang kahangahangang kabanalan na ito ay magsisimula sa paghuhubog sa kanyang katawan sa sinapupunan ng kanyang ina. Kaya nga, makikialam, manghihimasok ang Diyos. God will intervene. The providence of God will intervene. Okay? It will regulate the composition of his body with extreme beauty of proportion and securing for him that evenly tempered dispositions that made his body a blessed, fit for the abode of an exquisite soul and a well-balanced mind. So sabi ni Maria de Agreda, sabi niya na, talagang tiniyak ng Diyos na noong hinuhubog niya ang katawan ni Saint Joseph sa sinapupunan ng kanyang ina, na ito ay magiging very, very well proportioned. Okay? It was a body blessed, fit for the dwelling place of an exquisite soul. Ginawa niya ang katawang ito na karapat-dapat na tahanan ng isang pagkarikit-rikit na kaluluwa na nagtataglay ng a well-balanced mind. So sabi ni Maria de Agreda, sabi niya, Joseph was sanctified in the womb of his mother 7 months after his conception, and the leaven of sin was destroyed in him for the whole course of his life. Okay? Nga sabi ni St. Alphonsus de Liguori, pinaniniwalaan to ni St. Alphonsus, no? San Alfonso ng Liguori. Pinaniniwalaan niya na si San Jose ay pinabanal sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang sabi ni St. Alphonsus, sabi, when God destines anyone for a particular office, He gives him the graces that fit him for it. No? Kapag itinadhana ng Diyos ang isang tao para sa isang natatanging pananagutan, natatanging trabaho o papel, pinagkakalooban niya ang taong iyon ng mga biyaya na tutulong sa kanya upang bumagay sa kanyang magiging misyon. So, si Saint Joseph, okay, sabi niya ay among those granted, Saint Joseph had 3 which were special to him. Una, Saint Joseph was sanctified in his mother's womb, tulad ni Jeremias at ni Juan Bautista. Pangalawa, he was at the same time confirmed in grace. Pinagtibay siya sa biyaya. And thirdly, he was always exempt from the inclinations of concupiscence. Na si Saint Joseph ay walang bahid sala at naging malaya mula sa kahinaan ng pita
ng laman. So, 3 biyaya daw ang tinanggap ni Saint Joseph. Una, siya'y pinabanal sa sinapupunan ng kanyang ina tulad ni Jeremias at ni Juan Bautista. Ikalawa, pinagtibay siya sa biyaya. Ikatlo, siya'y exempted. Siya ay kailanman hindi na he was not harmed by the inclinations of concupiscence. Ang concupiscence ay ito ay ang mga pita ng laman. He was never bothered with concupiscence. Yun yung natataan ka ba? Tatandaan nyo, this is because Saint Joseph had to be second in holiness to the Blessed Virgin Mary. Why? Because in the circle of holiness, Saint Joseph, together with Mama Mary, will form part of that circle of the incarnation. So the closest to Jesus would be Mary, and after Mary, the closest to Jesus would be Joseph, because Mary is closest to Jesus and Joseph is closest to Mary. Tingnan nyo how God intervenes. Okay? How God intervenes. Binagkalooban niya ang bawat tao na hinirang niya para sa isang pambihirang misyon o papel sa misteryo ng kaligtasan. Ito'y pinagkakalooban niya ng mga kakaiba, karagdagan at natatanging biyaya. Ano ang 3 biyayang tinanggap ni San Jose? Number 1, sa sinapupunan ng kanyang ina, siya'y pinabanal na. Number 2, siya ay pinagtibay sa biyaya. Okay. Tingnan niyo ito He was sanctified in his mother's womb. It would mean number 1, na tinanggal sa kanya ang kasalanang mana. And number 2, pinagtibay siya sa biyaya. Okay? Pinagtibay siya sa grasya ng Diyos. So, magkaiba yun Yung isa ay paglilinis ng pagtanggal sa kanya ng karukaan na iniwan ni Adan at Eva sa ating pagkatao. Okay? Tinanggal yon, pero hindi nagtapos doon. Pinagkalooban siya ng pambihirang biyaya ng kabanalan, anupat he was always exempted from the inclinations of concupiscence. This would be the preparation of the soul of Saint Joseph, who will later on be the guardian of Jesus and the husband of Mary. He will be the guardian of the virginity of the Blessed Virgin Mary. Okay? Kaya nga, maganda na isipin natin na hindi talaga basta-bastang tao itong si Saint Joseph. Pambihira ang kanyang naging kabanalan. Talagang inihanda siya ng Diyos Ama para sa pagsilang ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Okay? So, habang inaantay nila, they were at the moment of expectation, ay sina Jacob at Raquel ay kapwa naging abala sa pananalangin, sa pagbibigay ng mga limos sa mga mahihirap at sa kanilang pag-aayuno. Bilang pasasalamat sa Diyos dahil sinagot niya ang kanilang panalangin para sa isang anak. Okay?
So, ang sabi ni Mother Cecilia Beige, okay, tungkol sa kapanganakan ni St. Joseph, sabi niya, hindi naghirap, naging madali para sa ina ni St. Joseph na ipanganak siya. Okay? Ang munting bata he had a most angelic, venerable, and serene expression. And the mere sight of Joseph, the child Joseph, was an occasion of spiritual stimulation for everyone. So kumalat ang balita tungkol sa pagsilang ng batang ito. At may mga kakaiba na mga pangyayari na kaugnay sa kanyang pagsilang. Kaya nga, the child was said to be a veritable angel of paradise and all were elated. So, yung tatlong bituin, maningning na bituin, ay muling nagpakita sa ibabaw ng bahay kung saan pinanganak si San Jose at nakita ito ng mga tao. At noong unang binuksan ng sanggol na Jose ang kanyang mga mata, kaagad-agad itong itiningala sa langit. At sa ilang sandali ay para bagang nakatuon ang kanyang tingin doon sa tatlong maliliwanag na bituin. Mga palatandaan na pinadala ng Diyos upang ipaalam ang pagsilang ni San Jose. Na lumaki si San Jose sa biyaya at pakikipagkaibigan ng Diyos. Okay? Having been freed from the stain of original sin, dahil siya'y pinalaya, hinugasan mula sa kasalanang mana. At yung pag-unlad ng kanyang kaluluwa ay hango sa mga biyaya na tinanggap niya sa kabutihang loob ng Diyos. Hinubog ng Diyos at pinagkalooban ni si St. Joseph ng kanyang sariling puso at diwa upang siya'y maging karapat-dapat na asawa ng ina ng Diyos na nagkatawang tao. At tulad ng lahat ng mga bagong silang na sanggol na lalaki, ay kinailangan siyang dalhin upang tulian at later on ay dalhin upang tubusin sa templo. Kaya sa ikawalong araw, tulad ng tradisyon ng mga Hudyo, ay pinatulian ang sanggol na si San Jose, at pinagkalooban siya ng pangalang Jose. Ano ang kahulugan ng pangalang Jose? Well, ang ibig sabihin nun, hari naway dagdagan ng Diyos. May the Lord grant increase. Okay? So, tinulian siya at pinagkalooban ng pangalang Jose na nangangahulugang naway dagdagan, pagkalooban siya ng karagdagan ng Panginoon. At Joseph was bestowed gifts for the use of reason, and because of his sanctification in the womb, being freed from the sin or real sin, Joseph was already in the friendship of God. Ngayon, sa ika-4 na pong araw, dahil siya ang nagbukas sa sinapupunan ng kanyang ina, dinala siya ng kanyang mga magulang sa templo ng Jerusalem upang ialay siya sa Diyos. Hinawakan, kinarga niya sa kanyang bisig si St. Joseph at inialay ito sa Diyos. At nakaranas ang nasabing pare ng kakaibang kagalakan at kapanatagan, consolation of spirit. Okay?
Nung nakita ng pare na kalugod-lugod ang batang ito sa mata ng Diyos. At sa buong ritual, okay, ng pag-aalay na yan, bukas, dilat ang mga mata ni Joseph, nakatingin o nakatingala sa langit. Samantalang siya ay, parang he was completely absorbed in God. Nakatuon ang kanyang buong pansin, buong pagkatao sa Diyos. Okay? Now, pinahayag ng pare ng batang ito'y kalugod-lugod sa Diyos at tinakda para sa mga dakilang bagay. Matapos ito, nagpasalamat ang kanyang mga magulang sa Diyos, punong-puno ang kanilang mga puso ng kagalakan sapagkat ito'y hinipo ng Diyos. Inuwi nila si Jose tulad ng isang kayamanan, ang kayamanan na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Diyos mismo. Okay? So dito tayo magwawakas sa ating pagninilay tungkol sa kabanalan, tungkol sa paglilihi kay San Jose at kanyang kapanganakan, ang pagkakamit niya ng pangalang Jose at ang pag-aalay sa kanya sa templo. Tatanda natin, banal, kakaibang kabanalan ni Saint Joseph, siya ay pumapangalawa lamang sa kabanalan ng mahal na Birheng Maria. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. O glorious Saint Joseph, provider and defender of the Holy Family, take care of your greater family, the Church, which has been entrusted to your protection by the popes, who spoke in behalf of the people of God. Defend her, most noble Father, from external enemies and internal divisions. Make her a beacon of light in a world darkened by injustices, aberrations, and violence of all kinds. Bless and protect also all our families, threatened by selfishness, materialism, infidelities, and breakups. Make them ever more like your Holy Family at Nazareth, centered in God and bent on serving the weak and the needy, and thereby build and spread God's kingdom on earth, where Jesus is Lord, now and forever and ever. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik. Sana magkasama ulit tayo sa susunod na Miyerkules para sa Wednesday with San Jose. So please don't forget to like and to share para maraming makinabang sa panayam na ito. God bless you all.